Sabi niya, kung genuine po ang inyong mensahe ng pagbati, nagpapasalamat siya, una po yun, at ina-acknowledge niya po ang inyong pong pagbati. Pero nagpa-flashback po sa kanya yung mga masasakit ninyong tinuran o sinabi sa kanya. Ano po yung masasabi niyo dito? Genuine po ba ang inyong pagbati? At pangalawa, nagpa-flashback na rin po sa kanya yung mga masasakit po ninyong sinabi. Sa bagay na yan po, no, hindi ko naman siya masisisi kung nag-flashback talaga kasi syempre na words are talaga, painful talaga kapag naisabi mo yan. And yung genuine po yung pagbati ko sa kanya, oo naman po, genuine po yun. So nasa sa kanya din po yun, kung alam naman din po niya yung estado. So hanggang na lang po, likitodan na lang po, hanggang yun na lang. Isa po sa mga pinag-ulan daw ng inyong hindi pagkakaunawaan ay si Chloe. So, ayaw niyo raw po talaga kay Chloe. Maaari po bang malaman kung totoong ayaw niyo kay Chloe at maaari po bang malaman kung bakit? Sa bagay na po na yan, no, siguro, na lang po, kami na lang po ang magdi-discuss niyan sa family namin, in private po. Sana respetuhin. Okay, we respect that na. Pero may chance po bang pagbigyan niyo si Chloe bilang girlfriend niya dahil mahal siya ng anak ninyo? Sa na yan, kami na lang po ang mag-uusap po. Kasi Kami na lang po. Kasi, dinidepensa po niya yung mahal daw po niya si Chloe. itatakal na lang po namin yan, no, within our family po. Sakaling umuwi or pumunta sa bahay po ninyo, si Kaloy, ano yung una mong ihahanda ng pagkain para sa kanya? Yung paborito nila kasing, ang paborito niyang food is sinigang, adobo, at caldereta. At yun ang ihahanda mo pag umuwi siya sa bahay. Natinis mo. Siyempre po, walang inang, hindi natinis pang iba ang anak niya. Lalo, tagal na panahon namin siya, hindi nakasama. Hindi lang naman po ako ang nakakamit sa kanya. Pati yung mga kapatid niya, nalinis siya ng papa niya. Bakit po kaya nakapagsalita si Carlos na yung ang pinili po niya yung Chloe sa inyo? Sa bagay, Objection, witness has the witness of being competent. Attorney Fortune, question again from, because I have historical perspective over that. In fact, I covered when he won his first gold medal World Championships in 2019 in Stuttgart, Germany. Meron din po mga sinabi na kailangan ng tao kayo, kailangan mag-move on. And there were heavy words said that intake that there must have been some misdemeanor committed by Ma'am Angelica regarding the monies that were quote-unquote entrusted to her. Can she say anything on that? Let me just say, that merong pananaw si Mrs. Yulo dyan. There was a statement by Kaloy with regard to the monies. These are points of view. And I think points of view. Point of view nung anak, point of view nung ina. So I think let's leave it at that. Let the family resolve it. Again, money matters are private matters by the family. Let them solve it. Kasi may sinabi po kasi si Carlos din last night. Ang sinabi po niya, hindi raw po niya natanggap yung incentives, hindi raw po niya malalaman na natanggap na pala ito kung hindi pa po niya tinanong. Just to clear up everything, dahil may sinabi na rin naman po kayong walang katotohanan yun, would you wish to respond to this kung talaga po ba, ano po ang dahilan kung bakit hindi po sinabi sa kanya na natanggap niyo na po yung bank account? We understand if you will have to hold the bank account of your son because you are the mother, and it's understandable. But yung hindi po ipaalam sa kanya, bakit po kaya ninyo ginawa na hindi ipaalam sa kanya na na-receive niyo na yung incentives niya at may sinabi pa po siya doon, pasensya na po, but I will have to ask this. Sinabi po niya na inubos niyo raw po ang laman. Nasa kanya ang withdrawal statement.
Again, when it comes to the money matters issue, Mrs. Yulo will no longer respond to them. Let us respect the family's decision to keep it private. Again, all of these matters are matters between family members and we should leave it at that. I hope you respect it. Sir, madam. Otherwise, hahaba. Sigurado meron na naman isasagot yung kabila. Diba? Since this is the last press call anyway, No, would she- that's why she's not going to respond to that. Sir, madam, I don't know if you can respond to this, but this not about money, but may kumakalat kasi na post ng nag-claim na string page before ni Carlos, and may specific situation din sa SEA Games daw po is pinili ito pumunta sa po to what can you say to that? Sa bagay na yun, no, walang ni isang katotohanan. Hindi ako lumalapit sa anak ko na parang actually dumating sa time na hinahanap ako ni Kaloy sa crowd. Nasaan lang mama ko? Kasi nahihirapan kaming lumapit at naiintindihan namin na parang kahit ako bilang isang ina hindi makalapit. Kaya ang ginagawa na lang namin ng husband ko is sa hotel kami nagpupunta para makausap siya. So, walang mga yon, katotohanan yung mga at parang walang strengthening coach actually is nabanggit sa akin na isang parent na parang walang strengthening coach sa gymnastics. Mrs. Yulo, sa kabila ng pagpapatikos ng buong bansa at mga panalaw at mga nasabi sa iyo, saan na kumukuha ng lakas o tibay na ito sa pagharap ng hamon sa pamilya? Sa mga anak ko, especially dun sa eldest daughter ko, nakasuporta sa akin dahil nararamdaman niya yung nararamdaman ko. Alam niya na every time na kahit simple lang ma, labas tayo, ma, tayo rito, na-appreciate ko yung effort ng mga anak ko. Si Isa, kino-comfort niya ako. Si Edri po ganun din. So, lahat ng lakas ng loob sa mga anak ko lang pang mapuha. Ano pa ang first name ulit ma'am nung panganay niyo yung babae? Joriel po. Tapos sa sinabi po ni Carlos na sana po ay mag-heal na rin daw po kayo at mag-move on. Napatawad niya na kayo at kayo rin narinig namin kanina na humingi ng patawad. Ano po yung gusto niyo sabihin dun sa statement, dun sa pahayag na yun ng anak ninyo? Sana mag-heal na kayo, sana maayos daw po inyong kalagayan, i-celebrate na lang daw yung sakripisyo at paghihirap ng mga atleta. Sa kalagayan, okay naman lang po kami. Ayos lang naman po kami, maayos kami. Yung sa paghil, actually yan yung pinagdarasan ko rin na alasan yung pain, mabawasan. Na, yun yung pinagdarasal ko na dati ko na gusto kong mawala yung pain na matagal na nandito sa dibdib. Ano po yung pinanggagalingan ng matagal ng nasa dibdib ninyong sakit? Sa bagay na po yun, kami na lang po yung sasagot ng family ko. Ma'am, dun sa gumawa ng fake account, ginamit po ang pangalan po ninyo. Ano po ang mensahe po ninyo sa kanya? Sa mga gumagawa po ng mga fake accounts po, parang maging masaya na lang po tayo, no? Huwag po kayong manira ng tao na hindi nyo naman po kilala at wala po kayong alam sa buong mga pangyayari. Kaya sana tumahimik na lang po kayo at iwasan nyo na pong gumawa ng fake accounts na grab lahat ng mga pictures and mga post po. Mrs. Yulo, salamat sa time. Sa Facebook and TikTok po si Carlos Yulo na pinost na last night, i-replicate po yun doon yung isang percent that they created a Facebook Messenger group with the parents of Carlos Yulo and the parents of yung isang percent. Totoo po ba yun? Totoo po ba yun? Yung GC. Wala pa.
sila, pero magsasabihin. Okay na po yun. Parang ayos na po ko. So, totoo po na nakita din po yung parents ni Chloe San Jose. Yung mother niya po, Paano niyo po ma-describe yung relationship ni Sir Mark at ang relationship niyo po with the parents of Chloe San Jose? ay, no comment po ako dyan po, no? Kasi hindi naman sila nag-meet. Sa ngayon po ba, after nitong mga nangyari dati ito, unti-unti nyo na ba natatanggap bilang girlfriend ni Kaloy, si Chloe? No comment po. No comment po. Mrs. Yudo, nakakipag po kayo ni Kaloy. Ano po yung paborito niyong bonding activities? Paborito namin, actually, nasa ano lang kami sa bahay lang po. Mga nag-uusap, nagkukwentuhan doon sa kwarto niya po. Lahat kami ng mga kapatid niya po kasama. Sa susunod na mga laban ni Kaloy, meron kayong gustong naisabihin sa kanya o anong magiging paninindi susuportahan nyo pa rin ba siya ngayon sa mga susunod niya magiging laban? Oo naman po. Mrs. Yudo, bilang ina po ni Kaloy, may advice niyo ba kayo sa kanya kung paano gamitin ang kanyang cash incentives at lahat ng mga awards na nakuha niya galing sa Olympic Queen? Sa bagay na po yan, no? Wala po akong masasabi kasi panalo niya yan, so kanya yan. Yun lang po yung masasabi. So, siya na po nga hawak. Kasi nasa tamang age naman na po siya. So, dati kaya niyo hinawakan because he was still a minor? Yes po. Ako naman po kasi yung bank account nila kasi since nung mga bata pa sila, elementary. So lahat ng pinamaskuhan, cash incentives, pumapasok po. So hanggang sa nag-upgrade lang siya from junior savings account to regular account. Sir, so far ito po nangyayari sa positive na distraction. So, moving forward, ano po plano niyo for celebration with Kaloy or plano po na yung with the TSC, with everybody, Mayor Bango Tolentino, and everybody mo, ano ang mga communication na sa inyo regarding celebrating this your moment with Kaloy for the whole world na continuity? As of now po kasi, hindi pa rin naman po kasi kumakontakt sa akin ng Gymnastics Association. So, parang hindi ko pa po alam yung plans. Kasi baka may mga plano po si Mayor. Hindi ko po. Sabi niya, dalawang notification na kay Green. Ano po naging epekto sa lahat sa pamilya, sa mental health ninyo, sa stress, sa trabaho ng mga anak, sa lolo, sa lola? Overall po, anong naging epekto at paano niyo po natin natin? Malaki yung naging effect, no? Hindi makatulog, yung eldest ko hindi nakakapasok, yung mga anak ko na parang hindi rin sila mapakali, no? Kasi lagi nilang hawak yung phone nila, tapos parang, syempre, pag may nababasa silang bad comment about me, mga anak ko, mga nagagalit sa mga gumagawa ng mga fake accounts. So, malaking effect for us yung mga nababasa nila on social media. So, ang sinasabi ko na lang sa kanila is kumalma na lang kasi alam naman natin yung totoo at maraming mga taong nakakakilala sa akin. May mga taong nagtatanggol naman sa akin. So, hayaan na lang natin yung ibang tao ang makipaglaban for me. Follow-up question na lang. Just to also corollary to that, up to last night, hindi pa ako sure matutuloy ito. Meron po kasing mga miyembro po ng pamilya ni Mrs. Yulo na nag-advise sa kanya na tumahimik na lamang after noong interview, TikTok video ni Kaloy. And I was the one who said and was able to convince her na pag tumahimik ka, then ang mananaig dito at ang magsisimmer ay yung huling salita ni Kaloy. And yung kung ano yung talagang gusto mong sabihin para matapos itong issue na ito ay hindi mailalabas. Sabi ko, when would you be able to do that? Sabi ko, the right time would be the quickest time, which is today. And ito pong kanyang
statement po na ito, wala po akong kinalaman po dyan. Kanya po lahat yan. All the way until, anong oras mo ba natapos, Mami? Parang 12 midnight. 12 midnight. Binigyan ko siya ng deadline after 12 midnight, no, para gawin ito. Tapos tiningnan ko lang yung pagkakagising ko this morning, syempre para baka merong libelous. Hindi, joke. Hindi, just to make sure that it really comes from her. Meron lang akong mga kinorek na mga ilang mga kama o whatever. But everything here is what comes from her. So, buti naman at nakinig siya sa akin na kung ano yung nasa saloobin niya, kung ano yung gusto niya sa mga tao, no, at kay Kaloy, yun po yung naiparating po natin ngayong umaga. I, together with Mrs. Yulo, I'm hopeful that this will be received in a positive manner by everybody concerned, especially Kaloy, so that we can all, again, yung mood pag uwi ni Kaloy is going to be so much different from what it is now, and that we would all be able to celebrate together. A follow-up question, sir. Not too many people know that the grandfather, Rodrigo Frisco, was the one who brought Kaloy to the Gymnastics Association of the Philippines Training Center, Rizal Memorial. And as they said, the rest is history. Kamusta na si Tate Rodrigo? Okay naman po siya. Nakatira siya naman sa amin. So, Pero ano yung sentimiento niya? How is he feeling about all of these controversies? hindi niya po alam, sir, kasi wala po siyang Facebook. Wala po siyang So, wala po siyang nalalaman po. Opo. Hindi niya naman pinaparating sa kanya. Hindi po. Hindi po namin sinasabi. So, hindi niya, basically, wala siyang... Opo, wala po siyang idea po. Okay, so ignorance is... Thank you. Balikan ko lang yung sa celebration kasi yung Manila Northeast, may ginagalang daw silang Heroes Parade or Kaloy at mukhang dun sa area niyo sa Liberty sa Northeast wala. Coordinate na ba sa inyo? Ano pong reaction nyo na ganyan yung pagsalubong sa anak ko? Yes po, nag-coordinate po sila sa akin pero po kasi pinasa ko po kay Ma'am Cynthia yung binigay ko yung number ni Ma'am Cynthia kasi siya lang yung nakakaalam ng schedule ni Kaloy. Pero yung doon na magsisimula sa lugar nyo, ano po yung okay lang po yun sa inyo? Wala naman pong problema. Mrs. Yulo, nakakausap niyo na po ang dating coach ni Kaloy, na Japanese coach Mune. Kung may mensahe po ba kayo sa dating coach? Yes po, nakausap ko siya and nagpapasalamat ako kasi tinawagan niya ako na nag-aalala siya sa akin sa mga nababasa niya sa Facebook na although kahit hindi raw niya naiintindihan kasi nagkalat daw yung mukha ko sa internet. So yun, so parang alam niya na kung anong ibig sabihin nun. So ang sabi niya sa akin is you're a great mom. Sabi niya, you're a responsible mom. I know you. You're doing a great job. So parang sabi ko, thank you for the kind words. It means a lot to me, Coach. Sabi ko, ganun sa kanya. Sabi niya, don't worry. Sabi niya, and may binibigay siya sa aking abogado, but unfortunately, may una na pong tao na nag-alok ng tulong po sa akin. May So, yun. communication na po ba si Coach Mune at si Kaloy? Wala nang natanong siya o dati ba? Ay, hindi ko kasi yan natanong kay Coach Mune, no? Pero kasi, kinongratulate ko siya sa pagkapanalo ni Kaloy kasi deserve niya yung credit. Mrs. Yulo, ano pong, kamusta na po yung preparation sa bata? Kaloy, and di ba parang na-post na lang parang nakikipag-coordinating sa LGU na Wala naman po, no, na parang hindi naman po ako yung parang may gusto lang kumuha sa mga bata. Pero ang sabi ko nga is kung may itutulong syempre yung LGU ng Manila, so mas better na yun ang bitbitin ng mga anak ko kasi dito naman talaga kami. This is talking about sila everyone na often na din sila at yung denial na masali sa Philippines. May take away po ba kayo sa relationship nyo
Kaloy, the way you handle Kaloy in his career, with the way you're gonna handle Eldrew and his career? Magkaiba, no? Kasi Eldrew kasi, hindi ko kasi siya nakikitaan ng pagsuko. Hindi ko siya nakikitaan na, although nahihirapan, pero umiiyak, pero ginagawa niya lahat yung mga bagay na dapat niyang gawin. Si Eldrew is very responsible when it comes to training. Kahit sobrang puyat siya, gigising siya ng maaga para lang mag-training. So, yun yung parang pinaka-priority niya. Yun ang priority niya is gymnastics talaga. Parang yung pagka-manage mo kay Eldrew. So, parang hindi masyadong and pinapaubaya ko naman kasi sila sa mga coaches nila. Hindi ako nakikialam sa mga training program nila. So, hindi ako nakikialam sa mga ginagawa ng mga coach. Hindi ako nagko-question sa mga coach. So, hinahayaan kong gawin nila yung trabaho nila. Mrs. Yulo, linano niyo po bang manood sa Paris o ni Mr. Hugo na mapanood ang anak ninyo? O may lumapit po ba sa inyo para tulungan kayo mapanood ang anak? Yung husband ko po, no, nagsabi siya kay Kaloy na gusto niya na makapanood ng laro niya sa Paris Olympics po. So, yun, yung pinaabot niya na yung kanyang na gusto niya makita in action yung anak niya sa Paris. Binanggit din po ni Attorney Farto kanina na maternal instincts because of yung hindi yung pagkagusto kay Chloe. Pero kung meron silang gagawin para maghilom ng lahat, ano po ang dapat gawin ni Carlos at ni Chloe para matanggap mo si Chloe at mahalin mo rin siya bilang girlfriend ng anak mo? I'll allow that question. Go ahead, ma'am. Ayoko sabihin kung ano yung gusto nilang gawin para Sa inyo, para bilang ina kasi ina naman kayo eh. kasi syempre, no, matatanda na sila. So, alam nila ang dapat nilang gawin. So, hindi ko pwedeng sabihin kasi syempre, pag sinabi ko, gagawin nila, for sure. So, gusto ko manggaling sa kanila mismo yung initiative. Kung paano sila, paano maiis yung pain and kung paano sila lalapit. So, gusto ko sa kanila mismo manggaling. So kung sinasabi niyo po na gusto niyo sa kanila mismo manggaling, may chance na tanggapin mo balang araw si Chloe para sa anak mo? Siguro. Pero po kayo mensahe para kay Chloe. Wala po as of now, wala po. Dagdag lang po ma'am, kasi kanina sabi niyo po you will kapag parang magsisipay ng advice sa family, mag-usap kayo sa family, pero kung kayo lang po ang tatanungin, handa kayong lapitan talaga mismo si Kaloy para maghilom ng lahat. Siyempre po, ina ko anak ko siya. Kaya, So, willing naman po. After po ng kanyang tagumpay ngayon sa Olympics, meron pa ba kayong hinahangat para sa anak ninyo? Wala na po, no? Kasi ito yung pinaka-highest competitions na pinapangarap niya. So, yun lang. Maging masaya na lang po siya. May kakilala po ba kayo sports writer na Brian na nag-TV po na review sa Reddit threads na parang ka-close na po tapos nag-write na po Nagra-write na? nag-write na positive thing na bang Yes po, meron po. Kasi from acquaintance na friend ko na kilala ko siya. So, matagal na po kaming magkakilala ni Sir Brian po. So, nag-order din po siya sa akin ng mga foods, especially nung pandemic po. So, doon po kami naging close po. ano po mga niluluto? Anything po na gusto nung taong i-order po sa akin po. So, yun yung ginagawa ko. sabi po ni Carlos Tulong sa medyo na matagal na niya kayo pinatawad. Kayo po mismo,
Pinapatawad niyo na po ba sila? As of now po, yun yung kinakapa ko sa puso ko. Anong dating nun sa'yo? Sinasabi niya, pinapatawad ka niya, tapos kailangan ka na mag-move on instantly. How does it, kumbaga sa Tagalog, ano ang dating sa inyo nung sinabi niya yun? Hindi ko ano. Pinapataan na mag-move on na, no? Na parang sa bagay, parang it's time na rin naman na mag-move forward na kami pare-parehas para and kalimutan lahat ng mga nangyari. So, pinapatawad niyo na o hindi pa? Nandun sa point na ano Question talaga. and ask and answer. Nasa Kinakapapa niya sa puso. Bakit po? Masyadong malalim kasi yung pain no? Parang sa ngayon, sabi ko nga, yun yung pinagpipray ko na mawala yung pain. And afterwards, syempre ang kasunod na is pagpapatawad. Gusto po about Japan. Yung bilisip niyo. Yung Japan lang po ang malakas, no? Parang syempre nabigyan ng ibang meaning ng tao. So parang natuwa lang po ako kasi parang nakasama po siya ni Eldro sa Japan nung nag-training camp po siya. And ang sabi ni Drew is only 19 years old. So sabi ko parang ito yung parang gusto kong ipaalam din sa mga anak ko na ito yung parang pinaka gawin nilang motivation or para ma-boost din po yung mga confidence po nila. Did you intend to either to shade or to tarnish yung pangalan Ay, no. ni Kaloy? Walang Pinost shade. mo? Wala po. Honestly, wala po talaga na parang nung pinost ko siya kasi nagulat din ako na 19 years old and parang first time niya mag-Olympics and yet nakuha niya yung individual all around. So, yun lang po yun. Wala pong para sabihin na i-degrade ko si Kaloy dahil siya yung pinost ko. So, wala po yung katotohanan na Japan lang and yun lang din parang na medyo natutuwa lang din yung anak ko dahil nakasama niya sa training camp Hindi sa niyo Japan. naisip na, Sorry, no? Mama, Hindi niyo kasi naisip dun na sa nasaktan yung anak mo dahil sa post na yun? Honestly, hindi po talaga. Wala po talaga akong idea na bibigyan ng ibang parang ng malicious yung post ko na honestly, hindi ko naisip ko. Pero Ma'am, kasi kung ba kayo kay Kaloy? May pinost mo ba kayo kay Yun nga po actually tatanong ko kasi po dun sa thread po ninyo, dun sa timeline po ninyo, wala po kayong pinost tungkol kay Kaloy. Tapos, ang susunod na po, actually meron siya yung pinost kay Carl Eldro. Pagkatapos po nun, yung Japan na parang yung gold ni Kaloy, there was never a mention in your timeline. Yes, kasi nung nangyari yung hindi namin pagkakaunawaan, honestly, hindi na ako nagpo-post about him. Makikita nyo naman sa timeline ko, sa Facebook account ko, matagal na po ako. Even yung last trainings niya po, hindi din po ako nag-post. Asian Championships po, wala po. Wala rin po akong post about po. Dahil po masama na yung masakit na yung loob. Masama na yung loob. Kaya siguro nang mali siya. Kasi ang tindi-tindi nung achievement niya na 2 goals. Tapos biglang Japan pa rin ang mali. Hindi po. Nauna po yun. Yung Japan bago po yung gold niya. Okay. Opo. Mas nauna po yun. Individual all around. You never mentioned it in your timeline. Hindi na po.
Okay. Thank you. We're all good. Thank you. Last question po. Sino may kumakalat yung screenshot na parang nag-comment kayo na naka-block si Kaloy sa Facebook? Hindi siya naka-block sa Facebook ko, no? Sa Messenger ko siya naka-block. In-unfriend ko siya para for my peace of mind na din. Hindi rin kasi ako rin, parang ayoko muna kasi siyang makita during that time dahil nga sa hindi namin pagkakaunawaan. Pero ngayon po ba ay i-accept niyo na ulit siya? Or i-unblock niyo na ulit siya after all this? I'll allow that question. We'll see. Kailan? Soon, before he comes back, for healing. Di ba ito po ang purpose nito? Mag-heal ng lahat. Maybe. Baka it should start from there. Unblock. Baka kumuha ka ng hashtag ngayon, Maris. Unblock Kaloy. Unblock Kaloy. Unblock? Unblock? Pag-isipan mo pa. It's cute. Yeah. That's cute. Any other questions? Are we done? Okay, all good. Thank you so much, guys.